Isang liham na isinulat sa taong 2070. Kami ay nasa taong 2070. Kakadiwang ko lang ng aking ika-50 kaarawan. Ngunit mukha na akong 85 na taong gulang. Ako ay nakararanas ng malubhang sakit sa bato, dala ng malimit na pag-inom ng tubig. Sa tingin ko ay hindi na ako mabubuhay pa ng matagal. Sa kasalukuyan, ako ang pinakamatandang tao na nabubuhay sa lipunang ito. Naalala ko yung aking pagkabata, noong ako'y 5 taong gulang pa lamang. Napakarami ng mga puno sa mga liwasan, ang mga bahay na may magagandang hardin, at maaari akong maligo ng matagal. Ang lahat ay ibang-iba pa noon. Ngayon, ang tanging panglinis namin sa aming mga sarili ay mga binasang bimpo na may kakaunting langis. Noon, ang mga babae ay pinagmamalaki ang kanilang mga mahabang buhok. Ngayon, kinakailangan naming kalbuhin ang aming mga sarili upang maging malinis. Noon, ang aking ama ay gumagamit pa ng patilig upang linisin ang kanyang sasakyan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala ang kabataan na ang tubig ay madaming naitutulong noon. Naalala ko ang mga babala noon na huwag magkaksaya ng tubig. Ngunit walang nagkaroon ng pakialam. Naging mapagpalagay ang mga tao na ang tubig ay hindi nauubos. Sa kasalukuyan, ang mga ilog, saplad, lawa at sapa ay sadyang marumi na o hindi kaya'y tuyo na. Ang lahat ng yamang lupa na maaaring matanaw sa ating paligid ay tila naging malawak na disyerto. Lahat ng uri na impeksyon sa katawan, paloob man o panlabas, ang siyang pinakasanhi ng kamatayan. Ang mga pabrika na nagtatanggal ng asin sa tubig ang nangungunang tagapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan. Sila ay nagbibigay ng tubig imbis na sahod. Napapag-initan pa ang iilan sa mga tao para lang makakuha ng tubig. 80% ng pagkain ay walang sustansya. Noon, ang isang tao ay dapat uminom ng 8 basong tubig sa isang araw. Ngayon, kalahating basong tubig na lang ang aking pwedeng mainom. At sa kadahilanan na hindi namin malabhan ang aming maruruming damit, itinatapon na lang namin ito na nagsasanhi ng madaming basura. Kinailangan pa namin bumalik sa paggamit ng Poso Negro dahil ang daluyan tubig ay wala na ring kwenta gawa ng kakulangan sa tubig. Nakakatakot ang itsura ng mga tao. Mahina ang kanilang mga pangangatawan dahil sa matinding uhaw. Nababalot ng sugat dahilan ng pagtunaw ng ozone layer. Dahil sa pagkatuyo ng balat, ang taong 20 taong gulang ay nagmumukhang 40 taong gulang na. Ang kakulangan sa puno ay nakakabawas palalo sa hangin na nagpapababa rin ng pag-asa para sa susunod pang henerasyon. Iba't ibang pananaliksik na ang ginawa ng mga siyentipiko, ngunit wala pa rin nahanap na solusyon. Hindi tayo maaaring gumawa ng tubig. Ang pagkakayari ng spermatozoa ng madaming tao ay nagbago, na nagiging sanhi ng mga sanggol na ipinapanganak ng may iba't ibang mga sakit. Sinisingil kami ng buwis ng pamahalaan sa bawat hangin na aming hinihinga. 31,100 at 2 galon bawat matanda kada araw. Ang mga taong hindi makakapagbayad ng buwis ay naalis sa mga maaliwalas na lugar na inihanda gamit ang isang malaking mekanikal na baga na pinapagana ng araw.
hangin na ibinibigay sa mga maaliwalas na lugar ay may mababang kalidad. Subalit kahit papaano, ang mga tao ay makakahinga pa rin dito. Ang pamantay na edad ay 35 taong gulang. Ang ilang mga bansa ay nagtagumpay sa pagpreserba ng iilan sa kanilang mga isla na mayroong mga tanim at may sariling daloy ng tubig. Ang mga lugar na ito ay lubos sa pinagmamatyagan ng mga hukbo. Ang tubig ay naging isang bihirang kalakal. Isang kayamanan na mas mahalaga pa sa ginto o mga diamante. Dahil bihira na lamang umulan, wala nang mga puno dito. At kung umulan man, asido naman ang pumapatak galing dito. Wala nang mga panahon sanhi ng pagbabago-bago ng klima, tulad ng greenhouse effect, at ang mga gawain natin na nakapagdulot ng polusyon sa nakalipas na ika-20 siglo. Binalaan tayo na kinakailangan natin na alagaan ang ating kapaligiran, ngunit walang nakinig. Tuwing tinatanong ako ng aking anak kung paano ang buhay noong ako'y bata pa, inilalarawan ko ang kagandahan ng mga gubat. Ikinikwento ko sa kanya ang ulan, ang mga bulaklak, kung gaano kasarap ang pagligo, pangingisda sa mga ilog at sapa, at kung paano nakakainom ang isang tao ng tubig ng walang pakundangan. Ikinikwento ko sa kanya kung gaano kalusog ang mga tao, at tinatanong niya ako, "Itay, bakit wala na pong tubig?" Nararamdaman ko ang panunuyot sa aking lalamunan sa bawat pagtanong niya rito. Hindi ko mapigilang makaramdam ng sala. Dahil kabilang ako sa huling henerasyon na maaaring makagawa ng pagbabago, ngunit hindi pumiling umaksyon para rito. Kaya ngayon, ang ating mga anak ang nagbabayad ng malaki. Sa totoo lang, sa aking palagay ay sa maikling panahon, ang buhay dito sa ating planeta ay hindi na maaari dahil ang pagkasira ng ating kapaligiran ay dumating na sa sukdulan ito. Kung maibabalik lang sana ang panahon at may paiintindi ko sa sangkatauhan nito, sa mga panahon na may magagawa pa tayo para sa ating planeta, ito ay hindi isang laro, ngunit ang realidad. Gawin mo ito para sa iyong mga anak. Huwag mo silang bigyan ng impyerno bilang isang pamana. Bigyan natin sila ng buhay.